Welcome to Miss Galia Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang mixing story na ibabahagi ko muna sa inyo. Itago niyo na lang ako sa pangalang Jessel. Dati, trabaho ko ay hotel receptionist. Pero nang makapag-asawa ko ng isang seaman, hindi niya na ako hinayaang magtrabaho ulit. Hindi ako katangkarang babae. Balingkinitan pero may kurba ang katawan. May itsura, maputi, at makinis din ako na naman ako sa may lahing foreigner kong ina. Kaya nga nakuha ko ang atensyon ni Herman. Ang seaman na parating may dalang babae dati sa hotel na pinagtatrabahuhan ko. Pero nung makilala niya ako at naging kami, doon na siya huminto sa pambababae niya. Kontento naman ako bilang misis niya dahil mabait siya at malambing. Ngunit sa dalawang bagay lang ako hindi makontento. Iyon ay pagdating sa performance niya sa kama at yung kawalan niya ng kakayanang magbigay ng supling namin. Matagal na naming pinoproblema yun. Minsan, kapag napag-uusapan namin, ay humahantong yon sa away. Katagalan, tumaba at lumaki ang tiyan ng mister ko. Kaya nga nakakawalang gana na kapag may nangyayari sa amin sa kama. Mabilis na siyang hingalin, kaya parating ako na ang nasa ibabaw at nagpapakapagod trumabaho. Nawala na yung excitement at init namin sa isa't isa. In short, naging malamig ang pagsasama naming mag-asawa. Ngunit tila muling nanumbalik ang excitement ko nang may matipuhan akong lalaki sa isang department store. Hindi ko alam ang pangalan niya, pero unang tingin ko sa kanya, nakuha niya agad ang atensyon ko. Matikas ang pangangatawan niya, matangkad, moreno. Medyo wave ang may kahabaan niyang buhok. Aakalain mong may lahi siya dahil sa hulma ng muka at tangos ng ilong. Isama mo pa ang mapupula at maninipis na labi na parang ang sarap halikan. Napailing ako that time. Pinaalala ko sa sarili kong may asawa na ako at dapat akong maging tapat sa kanya. Isang gabi, pumayag akong may mangyari sa amin ng mister ko. Ngunit hindi ko alam kung bakit ang mukha ng lalaki sa department store ang naaalala ko habang nagpapakasasa kami ng mister ko sa ibabaw ng kama. Halos mawala ako sa katinuan sa sandaling yun at masasabi kong naaabot ko talaga ang sukdulan. Hindi ko alam kung nahalata ba ng mister ko na sobrang nag-enjoy talaga ako. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong kinausap pagkatapos. Babe, may problema ba? Biglang naitanong ni Herman nang mapansin niyang tahimik akong nagpapatuyo ng buko sa harap ng salamin. Natigilan ako at napalingon sa kanya. Ngumiti lang ako ng tipid sa kanya. Wala naman babe, bakit mo naitanong? Sagot ko. Kung sasabihin ko ang totoo sa kanya, nasasabihin kong mayroon nga kaming problema, na may kakulangan siya at napakalaki nun. Iyon ang pagkukulang na hindi niya napansin noon pa man dahil tutok siya sa trabaho niya at hindi pa parating nakakauwi dito sa amin. Pakiramdam ko nga minsan, para lang akong kabit niya na uuwian niya lang kung kailan niya gusto. Bibigyan ng pera, ibibili ng kung ano-anong bagay na hindi ko naman kailangan. Kung nagkulang siya pagdating sa pagpapainit sa kama at pagbibigay ng supling, at least bumawi man lang sana siya sa paglalaan ng oras sa akin. Hindi naman kasi ako isang robot na walang pakiramdam. Tao rin ako at kailangan ko rin ang atensyon niya. Dumating ang Pebrero. Usapan namin ni Herman at nangako siya na uuwi siya para i-celebrate namin ang Valentine's Day ng magkasama. Pero sa kasamang palad, tumawag sa akin si Herman. Pinaalam niya na hindi ito makakauwi.
Wala raw ang kapalitan niya, kaya hindi siya makakauwi. Ganoon kasi sa trabaho niya, kaya pahirapan ang pag-uwi. Naintindihan ko naman. Ang akin lang, sana hindi na siya mangako para hindi ako umasa. Mahirap kasing makaramdam parati ng disappointment. Solo akong nag-celebrate ng Valentine's Day that time. Kinabukasan ay may hangover pa ako dahil nalasing ako kagabi. Napamura pa ako nang malaman ko na may sira ang lababo ng kusina. Idagdag mo pa na sira din ang shower sa kwarto naming mag-asawa. Kaya naman tumawag agad ako ng tubero. Agad namang dumating ang tubero. Kaya lang, nagulat ako sa pagbukas ko ng pinto. Hindi ko inaasahang ang matipunong lalaking nakita ko sa department store ay isang tubero pala. Siya ang nasa harap ko ngayon. Magandang umaga po. Bati niya sabay ngiti sa akin. Hindi agad ako nakasagot. James po ma'am, pagpapakilala pa niya. Tipid akong ngumiti at wala sa sariling pinapasok siya sa loob ng bahay. Pinakita ko sa kanya ang mga dapat ayusin, pati yung shower sa room naming mag-asawa. Habang ginagawa niya yun, ay saglit naman akong naligo sa banyo ng guest room. Natagalan ako sa pagligo. Munti ko nang makalimutan siyang bigyan ng merienda. Kaya sa pagmamadali, lumabas akong nakarobe lang ng manipis at walang anong pang-ilalim na suot. Ipinaghanda ko siya at agad akong nagtungo sa silid namin ng mister ko. Naroon pa rin siya at tinatrabaho ang shower. Natigilan ako nang makitang wala siyang pangtaas na damit. Pawisan siya at hindi nga ako nagkakamali. Napakahat nga ng katawan niya. Nakakaakit siyang tignan. Biglang lumakas ang tibok ng puso ko sa excitement. Siya ang unang nakapansin sa akin. Tsaka lang ako natauhan nang tuloy na siyang humarap sa akin. Isna ka muna? Medyo nahihiya akong sabi sa kanya sabay ngiti. Siya naman tong parang natigilan. Napatingin siya sa katawan ko. Tila tumatago sa suot kong manipis na robe ang mga mata niya. Hindi siya agad umimik, kaya ako na ang nagsalita ulit. Ilagay ko na lang dito ha. Kain ka na lang after mo dyan. Ani ko sabay ngiti ng matamis sa kanya. Hindi ko na hinintay na magsalita siya at tinalikuran ko na siya. Hindi ko na kasi matik ang kakaibang tensyon sa pagitan naming dalawa. Ilang oras pa ang nagdaan bago siya lumabas. Pawisan at may t-shirt na siyang suot. Muli, pansin kong naglakbay na naman ang malagkit niyang tingin mula sa binti ko paitaas. Nakasuot na ako noon ng maiksing short at sando na puti. Hindi ko maayos ang shower niyo, ma'am. May mga sirang parts na kailangang palitan ng bago. Anya. Agad naman akong naglista para ako na ang bumili. Ngunit habang naglilista ako ay nanatili siyang nakatingin sa aking katawan. Mga tingin na para bang gusto niya akong tikman. Pati noong pauwi na siya. Kinabukasan ay biglang dumating si Herman. Hindi ko inaasahan ang pagdating niya dahil sinabi niyang hindi siya makakauwi ng Valentine's Day. Kahit papaano ay nakaramdam ako ng saya. Nandito na siya at kahit papaano ay tumupad siya kahit hindi sa mismong Valentine's Day. Ang importante ay dumating siya. Bandang tanghali ay may nag-doorbell. Si Herman ang nagbukas ng pinto. Si Mr. Tubero pala ang dumating. Ipinakilala ko agad si James kay Herman at ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa sirang shower at baradong lababo. Tsaka ko lang naalalang hindi ko nga pala nabili ang mga materyales na sinabi nito kahapon para sa shower namin. Sige, ako na ang bibili, babe. Nagpresenta agad ang asawa ko. Naiwan tuloy kaming dalawa ng tubero sa bahay. Ewan ko ba? Pero parang biglang lumakas ang kabog ng dibdib ko
pagkaalis ng mister ko. Pero binaliwala ko na lang to. Yung lababo munang inayos ni James, kaya kampante akong nagtungo sa silid para magbihis. Tinanggal ko na lahat ng suot sa katawan ko at tutungo na dapat sa closet. Pero isang matipuno na braso ang pumaikot sa baywang ko. Inakala kong si Herman to, kaya natatawang humarap ako. Pero laking gulat ko nang si James pala ang kasalukuyang nakayakap sa aking bewang. Gusto kong lumayo, pero lalo niya akong niyakap sa baywang, kaya lalo akong dumiin sa harapan niya. Gulat na gulat akong nakatingin sa namumungay ng mga mata ng tubero. Anong ginagawa mo dito, James? Nauutal ko ang tanong sa kanya. Alam kong may gusto ka rin sa akin, ma'am, sabi niya. At lalong humigpit ang pagkakayakap niya sa akin. Kaya ramdam ko talaga ang bukol sa harap ng kanyang shorts. Hindi ako makapagsalita sa oras na yun. Tulala ako at kinakabahan. Subukan natin, ma'am. Baka mas magaling ako sa kanya. Bulong niya sa bandang tenga ko. Tila umakyat ang bulta-bultahing kuryente sa katawan ko. Paakyat sa batok ko dahil lang sa sinabi niya. Maya-maya, unti-unting humaplo siya sa hita ko pataas. At hinahayaan ko lang siyang maabot ang para lang dapat sa asawa ko. Napakagatlabi na lang ako at napatingala. Oo, type ko siya. Pero hindi ko inaasahang aabot kami sa puntong ganito. Sa puntong hahayaan ko siyang pagsawaan ako ng buo. Binuhat niya ako at marahang inalapag sa kama namin ng mister ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Para akong nawala sa sarili. Namalayan ko na lang na nakabukas na pala ang mga kita ko sa harapan niya. At sa puntong yun, tuluyan na niyang nakuha ang pagkababae ko. Hinayaan ko siyang angkinin niya ako sa kama namin ni Herman. Napapikit na lang ako sa nakakabaliw na pinatamasa sa akin ng isang tubero. Sa huli, nagpadala ako sa aking kahinaan. Pero hindi ko yon pinagsisisihan dahil na rin siguro sa pagkukulang ng aking asawa sa akin. Simula ng araw na yon, hindi na nagparamdam pa si James sa akin. Yun na pala ang una at huli naming pagkikita. Pero sa tuwing may nangyayari sa amin ng asawa ko sa kamang yun, hindi pa rin maalis-alis si James sa alaala ko. Patuling dumaan ang araw. Napapansin ko ang kakaibang pagbabago ng mood ko at pakiramdam. Tuwing umaga, palagi ako nasusuka na ikinakabahala ko. Napansin yun ng asawa ko noong minsan siyang umuwi, kaya sinamahan niya akong magpa-check up. Laking gulat ko nang sabihin ng doktor na buntis ako. Natuwa ang asawa ko. Hindi man lang siya nagduda. Hanggang sa lumaki ang tiyan ko, nandyan pa rin ang asawa ko sa tabi ko. Hindi niya ako iniwan. Pero sa isang banda, alam kong hindi sa mister ko ang batang dinadala ko. Simula noon, sinikap kong magbago. Sinikap kong alisin sa isipan ko si James. Sinikap kong pagsilbihan ang asawa ko para makabawi sa kasalanan ko sa kanya na nagbunga ng isang supling. Oo, masaya ang asawa ko. Dahil lang alam niya, siya ang ama ng bata. Kahit pa sabihing malaki ang tampo ko sa aking asawa noon, hindi mapapantayan ito ang kasalanang nagawa ko sa kanya. Sa ngayon, hinahanap ko pa rin ang kasagutan kung paano ako mapapatawad ng aking asawa kung sakaling malaman niya ang lahat ng yun. Sa ngayon, masaya kami ni Herman at ng bata bilang pamilya. Pero isang lihim pa rin ang bumabagabag sa aking pagkatao sa tuwing maaalala ko ang lahat. Sana lang ay patawarin ako ng asawa ko pag dumating ang oras na malaman na niya ang lahat. Hanggang dito na lang po muna ang ating kwento.
Welcome to Miss Gali Vlog. Samahan niyo akong pakinggan ang next part ng ating story. Agad akong bumiyahe papunta kina Jean. Pero hindi si Ate Maxine ang pakay ko. Close kami ni Rani. Mabait siya at mapagkakatiwalaan talaga. Madalas nakakakwentuhan ko siya dati pag naghihintay ako ng masasakyan pa uwi. Parang di kaya ng konsensya ko na hindi agad tumulong sa mga taong mabait sa akin. Isa pa, alam ko ang hirap na pwede niyang harapin pag nawala ng scholarship ang anak niya. Tsaka kung bukas ako ng umaga pupunta, baka hindi ko agad magawa at lumampas sa tanghaling deadline. Tapos, hindi tanggapin ng prof ng anak niya. Ewan ko ba? Pero alam kong hindi ako makakatulog ng mahimbing kung ipagpapabukas ko pa ang pagtulong sa kanya. Inabot ako ng traffic at 9:00 pasado na ng gabi nang dumating ako kina Jane. Nakatanaw sa malayo si Rani nung dumating ako. Halatang problemado. Lumapit ako sa mesa niya para mag-log sa visitor's logbook. Nasaan na? Tanong ko. Alin sir? Yung project ng anak mo. Balita ko nasira daw eh. Kailangan mo raw bukas. Tanong ko. Lumiwanag ang mata niya at mabilis na tinawag ang anak niya na kasama niyang nakatira sa maliit na staff house sa loob ng apartment. Pumuesto kami sa mesa ni Rani para may upuan ako tsaka outlet, saksakan. Tinignan ko ang sira ng power supply. Sisiw, papalitan lang yung kapasitor. Paligtad kasi ang pagkakalagay. Buti may dala akong toolkit na nasa backpack ko. Ilang hinang at konting tester lang gumana na. Nako sir, hindi ko alam paano ko magpapasalamat sa'yo. Wika ni Rani. Tsaka na mag-thank you. Pag-graduate na yung anak mo, sabi ko. Tumingin ako sa anak ni Rani. Mag-aral kang mabuti Neng. Maganda yung course mo. Sa umpisa lang yan, mahirap. Sipag lang yan bata. Isipan mo yung hirap ng tatay mong magbantay dito ng halos buong araw. Kaya mo yan kid. Pinapasok na ni Rani yung anak niya sa bahay nila. Matapos ang walang hanggang pagpapasalamat ng bata sa akin. Buti na lang sir, nakwento ko kay Ma'am Maxine yung nangyari sa project ng anak ko. Sigurado akong siya nagsabi sa'yo no? Sabi ni Rani. Tumawag nga sa akin pagkatapos yung mag-usap. Ang bait ni Ma'am ano sir? Masama lang mag-comment pero tingin ko mas bagay kayo. Loko? Kung ano-ano sinasabi mo sabi ko. Totoo sir. Alam mo pag nakikita ko kayong magkasama ni Ma'am Jane, halata akong may kulang sa'yo eh. Parang walang ngiti dyan sa mga mata mo. Uy, pati mata ko binabantayan mo. Hindi sir, pansin ko lang naman. Lamang ako sa'yo ng ilang hakbang pagdating sa mga ganyang bagay. Sabi ni Rani. Ay naku, sige na't uuwi na ako. Yan lang naman yung pinunta ko dito eh. Si Ma'am Maxine nasa taas eh. Hindi niyo ba papatiin sir? Hindi na, wala naman dyan si Jane eh. Kaya nga. Puro kakalokohan. Sige na't malayo pang biyahe ko. Dumukot si Rani sa bulsa niya. Sir, pamasahe man lang. Maraming salamat talaga sir. Bigay mo na lang sa anak mo yan. Makakulang lang sa baon yun kaya naghihirapan sa course niya. Natawa si Rani sa biro ko. Lumakad na ako palabas ng gate nang may marinig akong tumawag ng pangalan ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Kilalang kilala ko yung boss na yun. Byron. Lumingon ako at nakita ko siyang papalapit sa akin. Patulong naman ayaw mag-on ng computer ko. Hindi ako kumibo at sumunod ako sa kanya papanik sa bahay nila. Sumaludo si Rani, sabay bigay ng thumbs up at ngumiti. Pumapanik kami ng hagdan. Nakapangtulog na si Maxine. Light blue ang kanyang t-shirt at itim naman ang kanyang pajama. May konting pamumugto ang kanyang mata. Mukhang galing sa iyak. Darating ka pala? Bakit hindi mo sinabi sa akin?
Kung hindi lang pumanik dito yung anak ni Rani para magpasalamat, hindi ko malalaman na nandyan ka. Hindi ako sumagot at inantay kong makarating kami sa loob ng unit nila. Binuksan ni Maxine ang pinto gamit ang dala niyang susi. Pinauna ko siyang pumasok, tsaka ako sumunod. Hindi ako umupo sa sofa. Nanatili lang akong nakatayo hanggang isara niya ang pinto. Kala ko sira, tanong ko. Tinuro ko yung PC niya na nakabukas naman. Sinabi ko lang yun para pumanik ka. Ano bang problema? Ang tagal na nating hindi nag-uusap. Hindi ba dapat mag-usap na tayo? Ano bang nangyari? Yumakap siya sa akin habang nakatayo kaming dalawa. Walang ibang tao sa bahay kaya hindi nakakailang na nasa ganoong posisyon kami. Hindi ako sumagot. Pilit kong tinatanong ang sarili ko kung handa na pa ako sa mga bagay na pwede kong malaman. Naramdaman ko ang pag-ibig ni Maxine. Sino si Kevin? Tanong ko. Oras na para linawin ang mga bagay-bagay. Totoo ba yung nangyari sa kanila ni Jane sa Bohol? Tanong ko. Mga bagay na hindi ko alam kung makakasakit sa akin. Kaya ba may nangyari sa atin? Dahil gumanti ka kay Jane? Kailangan kong sabihin ang mga bagay na ilang araw ko ring inisip. Hindi ko alam kung ano ang isasagot niya. Pero kakayanin ko naman siguro kung ano man yun. Kumala sa pagkakayakap sa akin si Ate Maxine. At tiningnan ako sa mata. Inulit ko ang tanong. Kaya ba may tayo? Para makaganti ka kay Jane? Tanong ko. Unti-unting tumaas ang boses ko. Naghalo-halo na ang emosyon na nararamdaman ko. Hindi ako makapaniwala na matapos ang nangyari sa amin, pwede pa lang ang lahat ng yun ay para lang makaganti siya sa kapatid. Hindi dahil sa nararamdaman ko o sa nararamdaman niya kung meron man. Hindi pa rin siya sumagot. Kaya't kasabay ng pagpapakawala ko ng mga agam-agam na gumugulo sa isip ko ay ang isang malakas na sigaw. Ginamit mo lang ba ako para makaganti ka sa kapatid mo? Isang mas malakas sa sampal ang tumama sa pisngi ko. Kisabay ng pag-agos ng luha galing sa mga mata ni Maxine. Gago ka. Hinusgahan mo ako agad without even asking it straight from me. Hindi niya inalis ang tingin niya sa akin. Hindi malakas ang boses ni Maxine. Ngunit ramdam ko ang mga salitang binitawan niya. And you have the nerve to ask me that question? I love you, Byron. Not because of anything else, but because of who you are. I love you because of the things I feel when I am with you. Mahal kita dahil sa'yo ko nakita yung sarili kong matagal nang nawawala. Hindi ako nakasagot. And it's just so unfair. Nainusgahan mo ako agad-agad. Inisip mo agad na gumaganti lang ako kay Jane? Tama, di ba? The moment na narinig mo yung kwento niya, you thought, kaya may nangyari sa atin at kaya tayo ganito ngayon. Eh dahil gusto kong makaganti. Ano bang sinabi niya sa'yo? Lumakas ang iyak ni Maxine at napilitan siyang umupo sa sofa. Nakapatong ang siko niya sa kanyang hita at nakasubsob ang mukha niya sa kanyang mga palad. Ilang sandali pa ay humina ang kanyang pag-iyak. Hinawi niya ang kanyang buhok at ang lungkot na kanina lang ay nakapinta sa kanyang mukha ay naapalitan ng galit. Kinuwento ko sa kanya ang lahat ng sinabi ni Jane tungkol sa gabing iyon na nasa bolo sila. Tumahimik ako matapos ang mahabang kwentong dahilan ng iba't ibang larawang na napipinta sa aking isipan. Naunahan ako ng takot na baka nga nagamit lamang ako. Naunahan ako ng takot na yung nararamdaman ko kay Maxine ay bunga lang ng isang manipulasyon at hindi ng totoong emosyong pinag-uugatan ng lahat ng pagmamahalan. Tumayo siya at pumasok sa kwarto. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Kung aalis na ba ako, susundan ko siya o kung ano pa man. Pinili ko na lang na maghintay
kung ano ang susunod niyang gagawin. Lumabas siya ng kwarto, dala ang isang envelope. Umupo siya sa sofa at nanatili ako sa likod ng pintuan. Tandang-tanda ko pa yung buong araw na yon. Pati yung mga araw na pinaplano namin yung trip sa Bohol. Nagsimula siyang magkwento. Matigas ang kanyang pananalita. Wala nang luha sa kanyang mga mata na kasalukuyang nakatingin sa malayo. Tuwang-tuwa si Kevin nung sinabi kong sasama siya sa Bohol. First time sa rin niyang sasakay ng eroplano. Halos hindi kumukurap ang mga mata niya. First year college ako nung una kaming magkakilala. Si Jane, third year high school. At nasa probinsya pa. Kaya walang point na mag-rent ng apartment dahil ako lang naman ang nasa Manila. Sumandal ako sa likod ng pinto. Mukhang mahaba pa ang kwento niya. Matagal-tagal din nang ligaw sa akin si Kevin. Third year na ako nung naging kami. Dito na nga kami nakatira ni Jane doon. Kasi first year college na yung kapatid ko. Dito ko mismo sinagot si Kevin. Nung minsang hinatid niya ako tapos wala si Jane. Hindi ko inaalis ang tingin ko sa kanya. Nakatingin pa rin siya sa malayo. Na para bang hindi naharangan ng pader ng bahay ang kanyang tinatanaw. Mabait si Kevin. Medyo nangiti siya na para bang naalala ang mga araw na magkasama pa sila. Parang ikaw. Responsable. May drive sa buhay. Maalaga. Nainlove ako sa kanya sa madaling salita. Ramdam kong ayaw pa ni mama na magka-boyfriend ako. Kaya lumayo ang loob ko sa mama ko. Ayoko sa lahat yung pinapakialaman ako. Tahimik lang ako at hinintay kung ano pa ang sasabihin niya. Maaga kami sa naiya noon. Kahit 8 a.m. pa ang flight namin. Pero dahil sumabay kami sa office service ni tita na papuntang Batangas, 5 a.m. pa lang nasa airport na kami. Kasama namin si Girlie na pauwi sa probinsya nila sa Davao. 2 p.m. yata ang flight niya noon, kaya ang tagal niyang naghintay sa airport. Walang kagatol-gatol ang mga salitang binibitawan niya. Halatang malalim ang pinaghuhugutan. Ang sabi ko kay Kevin, dapat nasa airport na siya ng 6 a.m. Ang usapan namin sa airport na kami magkikita. Student pa lang ako noon. Kahit may cellphone ako, madalas akong walang load kaya hindi ko siya ma-text o matawagan. Hiniram pa ni tita yung cellphone ko pagkatapos siya kaming ibaba sa naiya. Naglobat kasi yung cellphone ni Tita Alice at hindi alam ng driver niya ang papunta sa venue ng seminar. Kaya kailangan niya ng telepono para may pantawag siya sa mga kasama niya. Siyempre pinahiram ko. Nakita mo naman siguro kung gaano siya kabait sa amin. Hindi katulad ni Mama. Tsaka sino ba naman ang tatangki? Sabi rin sa akin ni Tita, ibabalik niya sa akin na may load pagdating nila sa Bohol ni Jane. Nangawit na ako kakatayo, kaya umupo ako sa tabi niya. Pero hindi kami magkalapit. Nakalapag na kami noon ni Mama sa Bohol. Nang sinabi sa akin ni Mama na nag-text daw si Tita na late nagising si Kevin. Kahit papano, nawala ang kaba ko kakaisip. Baka kung napano siya. Sinagot na raw ni Tita yung rebooking ng ticket. Dahil nakonsensya na baka kaya hindi kami nakapag-usap ni Kevin ay dahil sa kanya ang cellphone ko. Hindi na ako nakitext kay Mama para makausap si Kevin. Dahil alam ko naman na magkikita kami sa susunod na araw. Ramdam ko ang pawis na namumuo sa noo ko. Hindi ako sanay na ganito kami ni Maxine. Nang Miyerkules na yon, nag-beach kami ni Mama mula umaga hanggang lunch. After lunch, medyo sumakit ang ulo ko kaya nag-aya na ako pabalik sa hotel. Tumindi yung pagsakit ng ulo ko after naming magmeryenda ni Mama. Kaya nung mga mag-aalas 5 na, natulog ako sa kwarto. Ginising ako ni Mama nung gabi, o hating gabi na yata yun, dahil pinapalipat niya ako ng kwarto para tabi kami ni Jane at tabi sila ni Tita Alice. Unti-unting lumuha si Maxine, pero matigas pa rin ang boss niya. Paglipat ko sa kwarto, doon ko nakita si Kevin. Nakayakap kay Jane. Magkatabi sila sa kama. Magkaharap ang mga mukha nila. Sa galit ko, pinaghahampas ko si Kevin.
Hindi ko alam ang mararamdaman ko noon. Kaya galit na lang ang pinili ko. Umiyak si Jane noon at sinabi niya na hindi niya alam ang nangyari dahil nakainom siya. Hindi ko siya pinagpaliwanag at inakap ko siya ng maigpit. Sabi ko ayos lang. Ang importante okay siya. Tumigil siya sandali. I thought Kevin took advantage of her. So nagsorry ako kay Jane dahil sinama ko pa si Kevin sa Bohol. I stayed with Jane all through our Bohol trip dahil iniisip ko na trauma siya. Pero sa totoo lang, hindi rin ako okay. Imagine yung tumatakbo sa isip ko noon. Na demonyo yung lalaking mahal ko. Na pati kapatid ko gustong makuha. Imagine that feeling. Nakasalanan ko kung bakit nagkaroon ng pagkakataon yung lalaking yun. Para walang hiyain si Jane. Sobrang bigat ang dibdib ko noon. Dahil sa guilt na dinadala ko. Pakiramdam ko para akong sasabog. Inabot ni Maxine ang envelope sa akin na agad ko namang binuksan. Pero nagkamali ako. It was an unnecessary guilt. It was something na hindi ko naramdaman noon. What do you mean? May hindi alam si Jane. May nagpadala sa akin yan nung pagdating namin sa Maynila. Kuha yan nung araw ng Martes. One day bago yung flight nila Jane. Ayan, may timestamp. Nakita ko ang mga larawan ng isang lalaking naka-t-shirt na itim. Matangkad, payat, at medyo maitim ang balat. Nakatayo sa harap ng gate ng apartment nila Jane. Maraming kuha ang lalaki na para bang may hinihintay. Ang mga kasunod na picture ay kasama na si Jane. Magkaharap sila nung lalaki at papasok sa gate ng apartment. Si Kevin yan tsaka si Jane. Nakabalik na kami sa Maynila nung nalaman ko na nagpunta dito si Kevin kahit wala ako. Tapos ayan, silang dalawa ni Jane. Walang ibang tao niyan sa bahay. Sila lang. So anong gagawin nila dito? Naglaro ng video game? Akala ko pinagsamantalan talaga siya ni Kevin noon. But I realize, days after, na may namamagitan pala talaga sa kanila. So, kaya nga, gumaganti ka lang. Dahil galit ka kay Jane. Wika ko. Hindi yan alam ni Jane. Kung galit ako kay Jane, pinakita ko na yan sa kanya. Pero pinili kong maniwala sa sinabi niya nung gabing yun, na hindi niya alam kung paano nangyari na katabi niya bigla si Kevin. Sinubukan kong tanungin si Tita Alice, kasi sabi ni Jane, nandun siya sa sala habang nagiinuman sila. Pero mas maaga siyang nalasing at nakatulog sa sofa. Tumayo si ate sa pagkakaupo sa sofa. Pinili ko si Jane kesa kay Kevin. Alam ko na pag nalaman niya na alam ko ang kalokohan nila ni Kevin, lalo lang siyang mag-guilty.